Good day po mga bayang karerista. November 16, 2025, Sunday at PJCI. Start time at 1 p.m. Salamat nga pala bro Joshua Sanchez. Alam mo na yan kung saan yun. Start na po tayo, race number 1. Numero 4, Isabel. Ito para po sa akin dito sa race number 1. Sosoloin ko na po kagad to. Impresibo po yung naging baryeran nito sa PJCI. Nagpreba ng 1.11 media. Meron pa si kabayo, maraming. Kaya tingin ko, lamang na lamang po dito to sa race number 1. Yung mga kalaban niya, hindi ganun kaganda yung naging preba. Kaya, hindi ko na sinama sa upload. Bali, pagkatapos ng info ko rito sa race 1, in-upload ko po yung baryeran nito ni Isabel para magkaroon po kayo ng idea kung sosoloyin nyo po ba o magpo-protection pa kayo. Kaya po sa race number 1, tong numero 4, Isabel, para po sa akin, sosoloyin ko na po. And they're off and running, so they rode pretty evenly. On the inside, it's Rapido hustled up and going with him, Isabel on the outside, the grey filly for Bell Racing, and she takes the lead away. It's Isabel and Jonathan B. Hernandez, and they shot away with a lead of 3 and 4 lengths. In second spot, Rapido, as they run towards the 1,000-metre point. Starting to really stretch this lead now, Isabel and JB Hernandez racing away here with a margin of 5 and 6 lengths over Rapido as they run down the side and head towards the 700 metres. And we've got in front Isabel. She's a daughter of Union Bell, the former top racehorse here in the Philippines, who unfortunately broke down early in his career, but he was something special. And Isabel is moving in pretty fine fashion here at the moment, strides out well as she comes into the straight, and she's got a big lead over the opposition, of course, which is only Rapido, but it's Isabel given a bit of a stretch out here by JB Hernandez over the final 200 metres. And look at Isabel running down to the wire in great fashion. Isabel by 7 and 8 lengths from Rapido. So Isabel, I think Isabel might be just a second. Sa race number 2 na po tayo. Ito sa mga nagtitipid at kulang sa puhunan. Pwedeng solohin to numero 4, Street Swag. Last run nito kala Lucency, nahulog lang sa largaan si JPA Cusi nun. Tingin ko kung hindi nahulog, kundi pumorka, so baka nanalo. Pabor din kasi dito sa distansya, 1,650 meters to si Street Swag. Kaya tingin ko lamang po dito to. Nag-protection lang ako sakaling magloko na naman sa aparato si Street Swag. Yung couple entry numero 1 Salacious saka si 1A counter attack. Ayan, tingin ko pwedeng umupset kay Street Swag. Kaya po sa race number 2, pampremera ko po numero 4 o pwedeng soloin Street Swag. Pa-protection ko po yung numero 1 Salacious 1A counter attack. Sa race number 3 na po tayo. Pampremera ko dito yung numero 2 Carried Away. Baka madihado pa dito to. Tingin ko mayayamado dito sila Amor My Love. Kaya naging pampremera ko to, baka kasi maghabulan si Grand Laughter Badabing Amor My Love sa unahan. Ito pwedeng rumimate at makinabang yung numero 2 Carried Away. Second choice ko po yung dirimate ring kabayo. Pwede rin nakakasabay din yung numero 1 Heavyweight. Tingin ko pwede rin makinabang dito to sa laban na to pag sakaling naghabulan ng mga mabibilis. Third choice ko po yung mayayamado rito, numero 6 Amor My Love. Ito pag binigyan ng importansya na may-ari ito, tingin ko babandera dito to. Pag ito hindi nila hinabol sa unahan nila Badabing Grand Laughter at makapagpahinga sa unahan, tingin ko malaki chance na ito makatapos ng karera. Itong numero 6, Amor My Love. Kasi naglaban na itong last run si Badabing Amor My Love. Bumandera si Amor My Love nun. Kaya tingin ko pag napabayaan to, pwedeng makatapos ng karera to. Kaya po sa race number 3, pampremera ko po numero 2, Carried Away. Second choice ko po numero 1, Heavyweight. Third choice ko po yung numero 6, Amor My Love. Sa race number 4 na po tayo. Numero 1, every 4 years, 1A Barati. Etong couple entry na to sa race number 4 para po sa akin. So, soloin ko na po dito to.
parehas magaling tong kabayo na to. Tapos nag-barrier pa si Barati sa PJC ng 1,650 meters. Nagpreba ng 1.41. Impresibo po yung takbo nito. Tingin ko nasa kondisyon naman tong kabayo na to. Tingin ko lamang pa rin turo dito sa kalaban niya, sa mga kalaban niya rito, yung numero 1, 1A Barati. Kaya po sa race number 4, numero 1 every 4 years, 1A Barati. Para po sa akin, sosolohin ko na po. Sa race number 5 na po tayo. Ito ulit sa mga nagtitipid at kulang sa puhunan, pwede nyong solohin to numero 3, Black Eagle. Si Black Eagle, nag-novatos to, nagpreba ng 1.12.4. Malayo na nalo, galing ng kabayo. Mabilis. Tingin ko pag ito hindi hinabol kaagad nila, tingin ko malaki chance na ito makatapos ng karera. Itong numero 3, Black Eagle. Nag-protection lang ako sakaling mapilit habulin nila si Black Eagle, yung dirimating kabayo, yung numero 2. Nakakasabay din naman to si Samboy. Baka magsarati-sarati kasi baka binasin si Sarati ngayon. Kaya nag-protection din ako sa Samboy. Pero sa mga nagtitipid, pwedeng solohin to si Black Eagle. Pagkatapos nga pala ng info ko dito sa race number 5, in-upload ko po yung novato sa run neto ni Black Eagle at ni Samboy, ni Smooth Operator, Native Public, para magkaroon po kayo ng idea kung susuluhin nyo po ba si Black Eagle o magpo-protection pa kayo. Kaya po sa race number 5, numero 3, Black Eagle, pampremera ko po. Second choice ko po, numero 2, Samboy. Which are going to take plenty of interest, and they're often running after all that and stepping away very quickly. Cunningham was very quickly into stride, and also Native Public going with him. Smooth Operator, he began just fairly, and back at the tail of the field is Leduc Angels as they run along the back about 1,000 metres out. Up front it's Cunningham, a length and a half in advance. Native Public is about 7 or 8 lengths back to the rest, headed by Smooth Operator, and Leduc Angels is the tail ender on towards the 800-metre corner. Well, they're very strung out for this small field of 4. There must be 15 to 20 lengths over them, and the leader is up front, Cunningham. Cunningham leading from Native Public. He's got about a 3-length margin, about 5 or 6 lengths back then to Smooth Operator, and then came Leduc Angels as they round the bend for home, and it's Cunningham. Cunningham out with a big break, about 5 in advance, but starting to close is Native Public, followed by Smooth Operator. At the 200 metres, he pulls the whip on Cunningham to keep him going. Coming at him on the outside is Native Public. A big space back to Smooth Operator, but Cunningham kept up to the mark as they run down to the wire, and it's Cunningham all the way. Cunningham will win by 2.5 on the wire to Native Public. Third is Smooth Operator, and the last one was Leduc Angel. Now, and okay. Inside, Samboy began pretty well in the centre. Then Leduc Angels away quickly with jaw dropping, and wider then got Leduc Angels, but dropping goes to the front. They settle down from Tuscany's Eagle. Kicking up on the inside underneath them all, though, is going to be Samboy. They run towards the 900-metre corner, about 4 or 5 lengths back into Fastidious, who's back near the tail of the field, and with him is Boy, as they run towards the 800 metres. Now on the inside, we've got Jaw dropping, a narrow leader in second, what I should say, Tuscany's Eagle, and then Sam back against the rail, followed then by a long way back Leduc Angels. Coming on towards the home turn, Tuscany's Eagle, he's about 3 and 4 deep. Alongside of him is Jaw dropping, and under the stick now, back behind them is Sam Boy. Well clear of the rest as they run to the 250. In the centre, it is kicking back. It's kicking back, dropping, but taking the lead now quickly. Away is going to be Tuscany's Eagle. Tuscany's Eagle down the wire beat Sam Boy. Third, dropping, and then came Leduc Angels, and at the tail of the field, Fastidious. So Tuscany's Eagle, the late entrant, too good there.
Sa race number 6 na po tayo. Pampremera ko dito yung couple entry numero 5 sa Bell. 5A Flaming June. Ito kasi si Flaming June, tingin ko baka pumabor sa kanya dito. Mahaba yung distansya, 1,650 meters. Baka kasi maghabulan si Binalot Ayo sa kasi zoom in. Papabor dito kay Flaming June. Tingin sa Bell naman, tingin ko ano to yun, manggugulo lang din kayo Binalot Ayo to yun. Kaya tingin ko yung 5A yung Flaming June, tingin ko pwedeng rumimata rito. Second choice ko po yung numero 2, Transform. Ito kasi dirimata rin kabayo to. Tingin ko papabor din dito pag sakali magbakbakan sa unahan yung mga mabibilis. Third choice ko po yung numero 6, Midnight Bell. Ito si Midnight Bell, maganda lang isalida nito. Malaki chance nito manalo dito. Nakakasabay kaagad tong kabayo na to. Kaya po sa race number 6, pampremera ko po yung couple entry numero 5, 5A sa Bell. 5A Flaming June. Second choice ko po yung numero 2, Transform. Third choice ko po yung numero 6, Midnight Bell. Sa race number 7 na po tayo. Dito sa race number 7 namin nakikita akong maghahabulang kagad sa unahan. Ito si Hiso Pine, Spreewell, saka El Haleo. Kaya yung pili ko yung nakakasabay at derimating kabayo. Pampremera ko dito yung numero 8, Blackjack. Ito si Blackjack, nasusunod ngayon to. Maganda tinatakbo ngayon sa PJCI nito. Tingin ko mag-aabang lang tong kabayo na to. Kaya tingin ko malaki chance na itong manalo dito. Itong numero 8, yung Blackjack. Second choice ko po yung derimating kabayo rin yung Robotic Lay. Baka sakaling maka-upset dito to. Dehado pa to. Tapos third choice ko pa na pandihado yung numero 6, High Level. Ito si High Level, umintado ngayon tong kabayo na to. Maganda rin pinanalo nito sa sa maiden run niya. Tapos pagkakalam ko, nag-barrier din to sa PJCI. Umintado rin yung kabayo. Tingin ko pwedeng umupset sa kanila to, dehado pa to. Itong numero 6, High Level. Kaya po sa race number 7, pampremera ko po numero 8, Blackjack. Second choice ko po yung numero 2, Robotic Lay. Third choice ko po yung numero 6 na pandihado, High Level. Sa race number 8 na po tayo. Numero 2, Bea Bell. Ito para sa akin sa race number 8. So, soloin ko na po dito to. Nagbabalik na si Bea Bell. Nag-barrier run to. Napaka-impresibo ng prueba. 1:11.2. Talaga, nakapigil pa to. Tingin ko, lamang dito to. Itong numero 2, Bea Bell, mukhang gamay niya yung PJCI. Kung may kursunada kayo dito, dagdag nyo lang po. Pero para po sa akin, itong numero 2, Bea Bell dito sa race number 8, lamang po sa akin to. Kaya po sa race number 8, itong numero 2, Bea Bell, para po sa akin, sosolohin ko na po. Sa race number 9 na po tayo. Dito sa race number 9, pag may mga kursunada kayong biyado, dagdag nyo lang po. Medyo naguguluhan ako dito sa race number 9 na to. Sa race number 9, tingin ko may tatlong mabilis dito yung Queen Marchesa, Gintong Hari, Cluster. Baka kasi maghabol lang kagad sa unahan. Pampremera ko dito yung derimating kabayo at nakakasabay yung couple entry numero 3 plus 5 Cosa, saka yung 3A Katakataka. Baka pumabor kasi rito. Parehas derimate ito na nakakasabay itong couple entry na to. Tingin ko malaki panalo rito na to. Itong couple entry numero 3 plus 5 Cosa, saka 3A Katakataka. Second choice ko po yung numero 9, imported Catral. Ito medyo bumaba yung laban niya ngayon para sa mga nakalaban niya last run. Tingin ko may panalo din dito to. Yung numero 9, Catral. Pandihado ko po yung numero 5, Authentication. Ito nakakasabay din tong kabayo na to. Tingin ko pwedeng umupset sa kanila to. Itong numero 5, Authentication. Kaya po sa race number 9, pampremera ko po couple entry numero 3 plus 5 Cosa, 3A Katakataka. Second choice ko po yung imported na kabayo numero 9, Catral. Third choice ko po na pandehado numero 5, Authentication. Sa race number 10 na po tayo. Pampremera ko dito numero 3, Eyasaki. Ito dehado pa ho dito to. Wala na sa Metro Turf, PJCI. Tingin ko baka maganda itakbo nito. Kasi sa MMTCI hindi ganun niya gama yung pista na yun.
Tingin ko baka nagpalit ng ano na ngayon, PJCI, baka magamay na ni Eyasaki. Tingin ko dahil nga sa mababa sa laban si Eyasaki, tingin ko malaki na chance na itong manalo rito. Second choice ko po yung numero 2, Durian. Ito si Durian, umentado ngayon to si Durian. Tingin ko may panalo rin to dito. Third choice ko po yung couple on 3, numero 7, Light from the East at Chocolate Thunder. Ito bigyan lang na importansya na may-ari. Tingin ko may panalo po dito to. Kaya po sa race number 10, pampremera ko po to, dihado pa, numero 3, Eyasaki. Second choice ko po yung numero 2, Durian. Third choice ko po yung couple entering numero 7, Light from the East, 7A Chocolate Thunder. Pag may mga kursonada pa kayo dito, dagdag nyo lang po. Sa race number 11 na po tayo sa sprint race, 1,000 meters. Numero 2, Palawig. Ito para po sa akin. Sosoloin ko na po dito to. Medyo bumaba yung laban niya dito kumpara yung stake race ng sprint race noon nakaraan. Tingin ko mas lamang siya dito ngayon. Yung numero 5 naman is Polaris, tingin ko hindi naman nahabol dito to kasi isang kwadra lang to. Tingin ko mag-aabang lang yun. Walang gaano mabilis ngayon kumpara dun sa last run ng stake race na 1,000 meters. Kaya tingin ko lamang na lamang dito to. Itong numero 2, Palawig. Kaya po sa race number 11, numero 2, Palawig, para po sa akin, sosoloin ko na po. Sa last race na po tayo, sa race number 12. Bago nga po pala magbigay ng info ko dito sa last race, makikiusap ulit po sana ako sa inyo na sana po mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. At pakitap na rin po yung notification bell para updated kayo tuwing mag-upload ako ng mga infos at videos ko po dito. Arnel Racing Tips, maraming salamat po. Sa last race na po tayo, race number 12. Dito sa last race, magulo to. Kung may mga kursonada kayo, dagdag nyo lang po. Pampremera ko dito yung numero G, Sweet the Money. Ito gusto ko position niya, last to enter. Tingin ko, sasabay kagad to kay Light Bearer. Last run nito, inabot lang to Pagkakaalam ko, hindi inabot o hindi siya lumagpas. Ganun lang. Pagka galing sa bakasyon yun, ngayon, pangalawang takbo niya ulit. Tingin ko, baka mag-umento tong kabayo na to. Kaya tingin ko, malaki panalo dito to. Ito numero G, Sweet the Money. Second choice ko po yung numero 6, Skydance. Ito naman si Skydance sakaling maghabol lang kagad si Light Bearer. Sweet the Money sa unahan. Money for Gabriel. Ito makikinabang si Skydance. Third choice ko po yung numero 2, Light Bearer. Ito naman si Light Bearer. Pag ito hindi nila hinabol sa unahan, tingin ko malaki chance na ito makatapos ng karera. Kaya po sa race number 12, pampremera ko po numero G, Sweet the Money. Second choice ko po numero 6, Skydance. Third choice ko po numero 2, Light Bearer. Yun lang po, and good luck and happy racing po mga bayang karerista. Pagkatapos na ito yung mga pa-shoutout nyo po. May pa-shoutout po si Sir Raymond Ruiz. Pinapa-shoutout niya si Master Mimay ng Bakbak Tondo. Tagay na daw. Kaya shoutout po sa inyo, Sir Raymond Ruiz. At maraming salamat po. Shoutout po sa inyo, Sir Carlos Encela. Sir Carlos Encela, shoutout po sa inyo at maraming salamat po. Shoutout po sa inyo, Sir Ronald D. Dakila. Sir Ronald D. Dakila, shoutout po sa inyo at maraming salamat po. Shoutout po sa inyo, Sir Alfonso Jurado Jr. Sir Alfonso Jurado Jr., shoutout po sa inyo at maraming salamat po. Shoutout po sa inyo, Madam Angeline Raso. Matatapat din po yung winner take-all nyo. Kaya po shoutout po sa inyo, Ma'am Angeline Raso at maraming salamat po. May pa-shoutout po si Sir Manuel Tandes. Pinapa-shoutout niya yung pinsan niyang si Boyet Flores. Sir Boyet Flores, Sir Manuel Tandes, shoutout po sa inyong dalawa at maraming salamat po. Shoutout po sa inyo, Sir Joselito Shock. Sir Joselito Shock, shoutout po sa inyo at maraming salamat po.